anong month pa lang, puno, tapos na yung Bible ko, no, yung mga July pa lang yata, tapos na ako sa Bible. So the more na nagbabasa ako, lumiliit na lang yung tingin ko sa sarili ko. So ano ba yung hindi natin kayang ibigay sa Diyos after all? Which is, di ba, parang sa akin kasi, parang gusto ko na lang na I might not be there. Close the door, please. No, you go there. No. Just give eagerness ko talaga. Sa maniwala po kahit sa hindi, last time. Siyempre, pagka may pinagdadaanan ka, iniyak talaga yan. Hindi ko man nasasabi sa family, pero iniyak sa Diyos, no? Wala po akong masyadong income, especially last month. Siguro meron mga iba. Kasi yung sufferings ko is, may client ako nag-cancel. So, instead na nag-i-income ako, nagbabayad ako. So, pag may income ako, binabawas nila doon. Although hindi ko siya babayaran out of my pocket, pero yung may client ako, doon siya kinukuha. So, sabi ko, nagdasal ako, Lord, sabi ko, ano ba yung gusto mo? Kasi yung commitment ko malaki talaga. Sabi ko, ganito na lang. Total, sabi ko, kung mag-i-income ako, it's your will. Hindi na ako maasa sa sarili kong kakayanan, which is, sa'yo na lang, sinurrender ko naman na yung buhay ko sa'yo. So sabi ko, this month, ang ano ko, talaga yung pinagpipray ko, at sinabi ko, kinumit ko kay Lord, 10% sa tithe ko, 10% sa commitment ko. Whatever, kung ano yung amount na kitain ko. Tapos, sa totoo lang po, hindi naman sa ano, no. Every month yung sa paid promise ko, na 5,000 pesos. Sa mission po yan. Siyempre, opo, sa totoo lang, lagi po akong abonado doon. Pero okay lang. So, it don't matter. I'd rather suffer now than enjoy the victory later. Sabi ko nga, sometimes, napapaisip ako, what if? Yes, pinagdadasal ko, Lord, sana wala akong maiwang utang. Yung ganong point. Pero, ayoko na rin mag-worried. Binibigay ko na lahat kay Lord yung worried ko. So, sinasabi ko rin na, if I die, meron po akong life insurance, which is 1 million. No? Kung ano man siguro yung mga utang ko, sabi ko bayad din. So, wala akong burden. Then, syempre, magiging yung legacy ko sa mga anak ko, andun pa rin. So, kung meron, sabi ko nga, during and after ko talaga tumanggap, dun pumalo yung mga problema na madalas sinasabi ko sa mga anak ko, sila nauna sa akin. Pero, pag mga ganong sabi ko, God will provide. Pag sa akin, kasi alam ko din yung mga financial struggle, lagi ko lang sagot, God will provide. Then, sa prayer ko, sinasabi ko, Lord, gamitin mo lang akong instrumento. Maraming tao, mahirap ang buhay dito kung hindi ka pagtatrabaho, wala kang income. Pero mas mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sabi ko, gamitin mo lang akong instrumento. Yun lang po, no, yung dumating na ako sa point, lahat kinumit ko na kay Lord. Pati sweldo ng mga bata dito, pinagtatides ko na din. Lahat. Sabi ko, kung ano yung will mo, ibibigay ko lahat. Di naman sa akin. Yun po. Amen. So,